Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang African national arestado matapos manloko ng isang Koreano, 10 million pesos tinangay. Pampasaherong bus sa Albay nasunog dahil sa overheating, mahigit 40 mga pasahero ligtas. Unemployment rate noong Oktubre pumalo sa 5% ayon sa PSA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang African national na sangkot umano sa panloloko sa isang Koreanong biktima. Tinatayang umabot sa 10 million pesos ang natangay ng mga suspect na sinasabing may mga Pilipinong kasabwat. Batay sa investigasyon, modus ng grupo ang pagpapakilalang may investment opportunity sa isang negosyo. Hinihingan umano nila ang biktima ng malaking halaga bilang transportation expenses para sa di umano'y pagdadala ng bayad na ginto at pera na kalaunan ay napapatunayang peke. Ayon sa NBI, nahaharap ang mga suspect sa mga kasong estafa, falsification of banknotes at money laundering. Nagkagulo ang 47 mga pasahero ng isang bus papuntang Samar matapos itong magliyab pasado alas 5 ng umaga kahapon sa barangay Matakon, Pulangi, Albay. Ayon sa pulisya, galing Metro Manila ang bus at biglang nagkaaberyang mechanical bago sumiklab ang apoy. Pahayag naman ni Police Major Christian Brua, officer in charge ng Pulangi Municipal Police Office, posibleng naglock ang preno at nag-overheat na siyang pinagmulan ng sunog. Ilang pasahero ang nagsabing naamoy muna nila ang nasusunog na goma bago makarinig ng malakas na pagsabog. Mabilis na huminto ang bus at nagsitakbuhan palabas ang lahat habang bumabalot ng usok ang loob. Wala namang naiulat na nasaktan, ngunit ilang personal na gamit ang naabo habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Pumalo sa 5.0% ang unemployment rate sa bansa noong Oktubre ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas ito ng 2.54 milyong mga Pilipino na walang trabaho na mas mataas kumpara sa 1.96 million unemployed Filipinos noong Setyembre at 1.97 million unemployed Filipinos noong parehong buwan ng nakaraang taon. Umabot naman sa 48.62 million Filipinos ang may trabaho noong Oktubre na bahagyang mas mababa kumpara sa 49.60 million noong Setyembre. Samantala, bumaba naman sa 11.1% ang underemployment rate mula sa 12.0% na nangangahulugang mas kakaunti ng mga Pilipino nag-overtime o may mga dalawang trabaho. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.